Hello Taurus, salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus General Reading para sa sign ng Taurus. Ito po ay para sa Abril. Kunin niyo lang po ang nakarelate kayo at itapon niyo ang hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang mensahe sa susunod na buwan ang siyang makakarelate tayo. Pero naniniwala ako meron at merong dahilan kung bakit tayo napadpad dito. Maaaring sa deck na ito, which is the Tarot of the Mystical Moments, makikita nyo sa, kung nasa YouTube kayo, makikita nyo sa lower uh, left. Ang tagal ko inisip yung left. Lower left ang link to the cards. Yeah, so check nyo lang yan kung gusto nyo i-explore ang mga decks. Alam mo, may friend ako na hindi siya certified tarot reader, pero gumagamit siya ng tarot decks for journaling kasi magaganda ang mga images to tap into your intuition, to reflect how does the images relate to you. It doesn't need na alam mo yung meaning per card. So, you can use it that way. Anyway, ang iyong core energy, Taurus, failure, I don't know if this is a business failure, financial failure, relationship failure. So, pwede din naman na feeling failure. Feeling nahihirapan. There's a struggle in your life right now na parang for the longest time, you're trying your best pero hindi siya nag-work out as you want it to be. So, yun. Pero wag ka nang mag-period o wag ka nang huminto. Wag kang huminto doon sa failure na word kasi maybe it's just a redirection. Maybe dinadala ka lang ni God sa ibang path. So, pero whatever it is that you're trying right now, having the Six of Wands here in reverse could mean you feel like a failure. You feel that you are failing on something or you're struggling na hindi mo pa makita yung parang kumbaga wala pang light at the end of the tunnel as of this point, as of this moment. Kasi parang, ano pa lang, quarter one of the year pa lang. So, parang napapaisip ka, bakit ganun? I tried my best late last year o kaya early this year and parang hindi siya nag-work. Yung mga bagay na hindi nag-work sa buhay ni Taurus sa ngayon. Ano ang mensahe ng deck na ito? Bago itong deck na to, medyo heads up, medyo chaotic ang drawing ng deck na ito. Yung artist nito ay mahilig sa collage. Okay, judgment. Uy, medyo marami rin ang nakakakuha ng judgment. Pwedeng iba sa inyo, may Gemini sa chart. So, you might want to check out Gemini. Judgment ang kanyang, tawag dyan, ganito, core energy niya. Judgment. Okay, so something may have not been working in your life ngayon, Taurus, at yun nga, you feel like a failure. So, maaaring ikaw ay iniimitahan o perhaps nandito ka na sa sitwasyon na ito ngayon sa buhay mo. Parang napapaisip ka, nire-evaluate mo what went wrong, ni-reverse engineer mo yung mga choices mo in life. Reverse engineer parang, ano yung ginawa ko noon na naging successful ako? Ano yung ginawa ko noon na nag-fail? Baka inulit ko ulit ngayon. O kaya naman, ito ay parang call for reassessment, re-evaluation of your plans, of your goals. Pwedeng this 2026, ano yung small goals mo, ano yung mga small wins mo. Kung you feel like a failure, maganda din na tingnan mo din yung mga bagay na nanalo ka, yung small wins mo in milestone. Page of Cups, maybe yung iba sa inyo, it's about a relationship. You are contemplating about this relationship. Should I continue? Should I level up? Parang may mali, meron akong hinahanap, meron akong gusto, at hindi ko pa nakukuha. Or hindi ko pa nakikita yung hinahanap-hanap ko na yun sa relationship. Strength. For some reason, yung iba sa inyo, I feel like yung reassessment ay failure in a relationship. So far. Failure in a relationship kasi parang napapaisip ka, tingnan mo siya, oh. Nakaupo lang siya, donning her pretty dress, pwedeng hindi siya sinipot ng date niya. O kaya naman ay parang napapaisip siya, nag-isip siya, pero looking towards the future siya, looking towards somewhere else siya. Pwedeng nagdamit siya for the date, pero she doesn't like the date at all. Yung ganon. So, you could be in a situation na you've been, nagbibigay ka ng oras, panahon,
pwedeng pera sa relasyon, pero napapaisip ka na parang hindi siya nare-reciprocate o hindi equal ang give and take. Pwedeng ganon. And for some of you, maybe you will master the courage. Ewan ko kung makipag-break yan. Wala pa ako nakikitang breakup dito. Master the courage, pwede din na i-express kung ano nararamdaman mo. Pwede din naman na lakas ng loob para i-tame yung parang sulsul sa'yo ng sarili mo na hiwalayan na siya, na umalis. You may cake dito and it could mean you can have a slice of that cake too. Pwede yung iba sa inyo ay very giving, overgiving si Taurus. Pero may hinahanap ka na hindi pa na-fulfill o hindi pa na ibibigay sa'yo. Pwede kasi na hiningi mo yon in the past from your partner and parang sa ngayon hindi mo makita. Hindi pa na ibibigay. Hindi pa siya na i-serve. Yung slice ng cake mo hindi pa na i-serve sa'yo. And dahil doon, napapaisip ka, anyari, parang I feel like I failed myself. O kaya I failed my partner, pwedeng ganon. Alis? Alis ka na, Taurus? Pwedeng leaving a relationship behind yan. Leaving something that doesn't work anymore. Pwedeng yung iba sa inyo, you feel like you were oppressed, or parang something, you don't belong. Alam mo, medyo pares kayo ng ano talaga ni Gemini. Yung iba sa inyo pwedeng dealing with a Gemini. You might want to watch yung Gemini reading. Kasi meron ding Hierophant doon, tas may judgment siya. Hierophant, there is a traditional, parang traditional system na hindi na nag-work kay Gemini. So, padang ganun din sa'yo. Pero sa kanya, upright yung Hierophant eh. Sa'yo, reverse. So, pwedeng mas malakas yung energy sa'yo nung you feel oppressed. You feel na hindi ka belong. O kaya you feel na it's time to go. It's time to... Usually kasi, ang Six of Swords ay may bangka. Aalis. Merong tinatraverse na body of water. So sa kanya, ginawa niyang, itong artist na to, ginawa niyang parang social yung bathtub niya or couch na sasakyan mo paalis. So pwedeng you would flip your hair and parang, okay, thanks, bye. I'm out of here. I have peace na I'm out of here. Sure ako na this is something na doesn't work for me. After weighing all my options, this is not good for me. And so you will master the courage to finally go. Mastering the courage to finally go. Lalakasan mo yung loob mo para umalis na. Kasi this system has been so oppressive for the longest time. And masikip na sa dibdib. Masikip na sa dibdib and yun. Ang judgment laging before to ng world. Ang world yung pagsarado ng chapter. Ang judgment yung mag-iisip ka, magko-contemplate. Ito din, contemplation yan. Magko-contemplate ka parang where to go from here. O kaya naman pwedeng wala kang plan B, plan A lang, at iyon ay umalis. Because it's no longer happening, it's no longer working, it's time to go for me, it's time to leave this situation behind. Pag alis the wheel is in your favor. Swerte. Everything will go according to plan. Kung ikaw man ay aalis, mukhang the universe will conspire. The universe will have your back. The universe will make it happen. Yun nga lang siguro, I feel like kung most of you feel like you are a failure, I feel like you would, parang bangon kayo. Makakabangon agad si Virgo, si Taurus. Makakabangon agad at magkakaroon ng lakas ng loob para baguhin ang mga tinadhana sa kanya. Kasi yung iba sa inyo hindi sang-ayon ng tadhana sa mga nangyayari sa inyo. Pero gayon pa man, kahit hindi sang-ayon ng tadhana, kayo pa rin ay maglalakas ng loob para umalis. Pwede din naman na pag-alis nyo, hindi pa rin sang-ayon yung tadhana. Pero
Disiplinado si Taurus eh. Uy, papahinga muna. Ah, yung ba sa inyo medyo parang career, ano yan career related. Papahinga muna, pwedeng sabbatical muna. Hindi muna gagawa ng, parang meron kang major mistake and you feel like a failure. And so you will reassess your choices, your options, i-reverse engineer mo nga, isipin mo na, how can I make this better? Maybe I should go, I should leave. Kasi the system is, parang I'm set to fail, ganon. Yung ba sa inyo, yun yung nararamdaman? I'm set to fail, and then you will live, but the universe will, kumbaga the universe will conspire. Pero, I see here Four of Swords, yung pwedeng you are at this point, yung iba kasi April, yan ang panahon ng pag-take action. Yan ang panahon ng movement, ng pagkilos. Kumbaga kung may dreams, may ambition, gagawan mo ng action yung ambition na yon. Kay Taurus lang so far ang nakita ko na reading na ang strategy niya ay magpapahinga muna, pag-iisipan ang mga bagay-bagay, pag-iisipan na saan ang, parang where does Taurus feeling stand? Parang how do I feel about this? Sabi ko kanina, 'di ba, ang judgment, ang after. Nabanggit ko yung world kanina, 'di ba, yung turn ng chapter. Ito na 'yon. Lumabas siya, my friend. So the world card here, you would turn that leaf. You will turn, parang next chapter na, okay, parang okay, thanks, bye, okay, next. Sa susunod na. Ready ka na, parang kumbaga handa ka na o hahanda mo na yung sarili mo towards the next chapter, o ikaw mismo isasarado mo na yung chapter. So, yung sinasabi ko kanina na karamihan ay magte-take ng action, no. Ikaw magpapahinga pero magpapalakas ka, at once na nakuha mo na yung lakas, mabilis to, feeling ko pwedeng April lahat 'to mangyari, kasi Aries season pa rin April eh. Yung movement, yung action na gagawin mo is to finally leave, and that action na yon kasama din doon yung pagsarado ng chapter, looking towards the future. Parang siguro ikaw malakas ang loob mo, or lalakasan mo yung loob mo, na gusto ko by June, may nakahanap na ako na, I don't know, bahay, may nahanap na akong bagong work, o kaya meron na ako, nakalabas na ako sa mapang-alipin na relasyon na ito. Mapang-alipin na connection, mapang-alipin na sitwasyon. Parang maganda yun na, mapang-alipin sitwasyon. Hala, uy, wag kang magmadali. Yun ang nakikita ko. Huwag kang magmadali at huwag kang magpapaniwala sa mga sasabihin ng iba. Ang sundan mo yung inner wisdom mo, yung inner strength mo. Kasi ang chariot dito na reverse, pwedeng meron kang pinagpapaliban, meron kang ipagpapaliban pa para mapanghihinaan ka pa ng loob. Kumbaga lalabnaw yung lakas ng loob na nabuo mo na, parang ready ka na, no, to resign, tapos biglang chichismisan ka na, uy, magkaka-increase daw next year, tas ikaw, mababago na yung ulit yung plano mo. Huwag kang papatinag doon. Kung ano yung sinasabi sa'yo ng kutob mo na kinakailangan mong gawin, yun ang gawin mo. Pwede kasi na you've been trying so hard na i-prove yung sarili mo, and you run the risk na gawin pa rin yun, na ipoprove mo pa rin yung sarili mo, despite knowing na mapang-alipin na yung sitwasyon na kung nasaan ka ngayon. If you are in a relationship and you came here about a love reading, maybe this is about a relationship na parang you feel like a failure, or pwedeng you failed your partner, you feel that you failed your partner. Uh, Tapos parang gusto mo nang tapusin ng lahat. Lalakasan mo yung loob mo na tapusin ang lahat. Pero mag-ingat ka na parang hindi ka makapagdesisyon, o parang hihina ang loob mo bigla dahil lang sa mga sinabi ng ibang tao, o pwedeng dahil sa mga chismis. Pwede din naman na magsa-self-pity ka, o kaya sasabihin mo sa sarili mo na parang, oo nga, I'm not good enough to be here. Yung isa-self-talk mo yung sarili mo negatively, na magiging self-fulfilling prophecy na siya. Ano yung self-fulfilling prophecy? Pinapaniwalaan mo yung lie na hindi ka magaling na tao, at dahil doon, or pinaniniwalaan mo na you're such a failure, sa kakapaniwala mo na you are such a failure at wala kang kwenta, ano mo na siya, it will suddenly become your truth, at yun na yung paniniwalaan mo. Huwag ganon. Kasi ang chariot in reverse,
failure ulit to. It could signify failure pa rin. Chariot in reverse, parang hindi ka sure, ang daming opposing factors, ang daming external factors na gumugulo sa utak mo, and you run the risk na maniwala doon sa mga panggulo na yon. Instead of you mastering that courage and nandito ka na, oh, gitnang-gitna, pwedeng middle of April, gagawin mo, magdedesisyon ka na, malakas na yung loob mo para umalis sa sitwasyon na hindi na nakatutulong sa'yo. Pero sa pag-alis mo na yun, parang bigla kang magre-retract, bigla kang mapapaisip na parang, ay hindi, siguro kailangan ko pang galingan. Alam mo yun, yung ginaslight mo yung sarili mo. Huwag mo i-gaslight masyado yung sarili mo. Kasi may backup ka. Kumbaga, the universe has your back. Babakapan ka ng universe. Pero kung kinakailangan na magpahinga ka nga muna, maaaring yun ang makatutulong sa'yo para ma-master yung courage o kaya para naman ay ikaw ay makapag-isip-isip ng maayos. Uy, halos ang daming nakakuha nito. Evil eye, you have to protect yourself. Someone is thinking of you. Message na to, oracle card na to ha. Message ay lead with authority. Ang lakas ng may loob mo. Open your heart. You still have a lot of opportunities. Don't give up. Yan ang best na advice na nakita ko. Don't give up. Huwag kang sumuko. Basahin ko yung guidebook, ay yung sinabi sa guidebook. Kasi, um, baka may sarili kayong interpretation. Ngayon ko lang binasa yung guidebook. Okay. In the magical realm of energies and beliefs, the evil eye or nazar is a powerful symbol recognized across different cultures as a sign of protection. Just as we keep ourselves safe in the real world by locking our doors and avoiding dark allies at night, this card is a reminder we must also protect our energy in the spiritual realms. Be cautious of negative energy, yun nga yung self-talk na sinasabi ko kanina, armed at you, whether in the form of envy or harmful intentions. Use this card as a talisman, offering you protection against any negative influences being sent your way. The evil eye wards off harmful and negative forces. It keeps you safe from the effects of jealousy, resentment, and ill will. When this card shows up, it advises you to summon protection. Know that negative vibes can come from those we know and those we don't. Sometimes it is directed at us intentionally, and sometimes we can pick it up by simply being in the wrong place at the wrong time. Have faith in your intuition. If you sense negativity is being directed at you, trust the evil eye to guide you away from harmful energies. Imagine a protective blue light surrounding your home and body. Say out loud that any negative energy coming in your direction is being dissolved and disempowered. Place this card on the top of the deck facing upward. Keep it in this position until you need to consult the deck again. Hindi ko nasasama yung mga magic, yung kung ano yung kailangan nyo i-mix, mga herbs, ganyan. So, you might want to get this deck or get this oracle deck. Lilink ko dyan sa lower left kung nasa YouTube kayo. It's a good parang reminder and message na tingin ko more than protecting yourself, kailangan mo din na i-work out how you talk to yourself kasi protection din yon. The more yung maawa ka sa sarili mo, sabihin na you're not good enough, you will start to believe that lie and you will live that lie. Yun yung self-fulfilling prophecy. So, bad juju, iwas-iwas sa bad juju, okay? So, iwan ko na yun doon, Toro. Salamat sa pagbisita. Sana makita ko ulit next time. Ako po si A and see you soon. Bye!